Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. News 5 Exclusive. Mag-ina natagpo ang patay at tagtad ng saksak sa kanilang bahay sa Parañaque. Panibagong insidente ng gas and run sa pool sa CCTV. Mga residenteng apektado ng makapal na abo mula sa Bulkang Mayon nag-aalala sa banta ng lahar kapag umulan ng malakas. Ang latest sa Albay, ihahatid pa rin ng News 5 live. Matapos tumabla kay VP Sara sa survey, Senator Raffy Tulfo iginiit na wala siyang planong tumakbo sa pagkapamuno sa 2028. 38 tripulanting Pinoy na sakay ng isang cruise ship ligtas sa hantavirus outbreak ayon sa DOH. Ano nga ba ang mga dapat malaman sa nakamamatay na sakit na ito na nagmula sa daga? Ito naman ang viral. Mga nagsisiksikang pasahero ng tren pati mga bata nagpanik nang bigla silang isprayan ng lalaking yan. Kinuyog tuloy siya pagkatapos. At ito na nga, a new era begins in TV5. Narito na ang bagong talent management arm ng Kapatid Network under the legendary star maker, Mr. Johnny Manahan, ang Starworks. Mga miyembro ng first block ng Starworks, kilalanin natin. Tagtad ng saksak, duguan at naagnas na ang bangkay ng mag-ina nang matagpuan sa kanilang bahay sa Parañaque. Noong isang buwan pa raw pinatay ang mga biktima pero nadiskubre lang sila dahil sa masangsang na amoy. Nasa frontline na balitang yan si News 5 Mr. Exclusive, Gary De Leon. Umaalingasaw na ang bahay na ito sa Barangay BF Homes sa Parañaque. Kaya pinuntahan ng mga opisyal ng subdivision at ng barangay. Sa tindi ng amoy, kinakailangan na magsuot ng face mask ang mga otoridad. Sarado ang bahay at walang sumasagot. Kaya naman, pwersahan ng binuksan ng security guard ang gate nito. Sa loob ng bahay, tumambad ang natutuyong dugo sa sala. Patuloy pa nilang sinuyod ang bahay para mahanap ang pinanggagalingan ng masangsang na amoy. Maya-maya, ito nga. tumambad na ang bangkay ng lalaki malapit sa kusina ng bahay. Dalawa, sir, dalawa. Isa, oh. Pinagsusaksak to. Ay, wala na. Sa mismong kusina naman, na puno ng dugo, natagpuan ang bangkay ng 90 anyos na babaeng may-ari ng bahay. Naaagnas na ang dalawang bangkay na tagtad ng saksak. Ayon sa barangay, mag-ina ang mga biktima. According po doon sa mga neighbors, yun daw pong ito na matanda, lagi nagwawali sa sarap ng bahay. So for the past 2 weeks nang napansin nila, hindi daw po lumalabas. And then doon po sa gate, may mga mails na hindi na nakukuha. So kumbaga nakasabit lang. At also yung po sasakyan nila, pati yung e-bike, hindi na rin po nagagalaw. So kaya po naisipan po ng kapitbahay na in-report na rin dahil nga din po dun sa masangsang na amoy. Hinihinalang murder weapon ang itang nakita sa crime scene. Base sa investigasyon, posibleng noong nakaraang buwan pa, pinatay ang mag-ina. Nakita pa raw na lumabas ng subdivision ang kanilang SUV. Hindi pa matukoy ang motibo sa krimen, pero isa sa tinitingnan ay ang paghihiganti at pagnanakaw. Lalo pat nawawala nga ang SUV at di pa tukoy na halaga ng pera mula sa bahay. Dati na rin daw inireklamo sa barangay ang mag-ina dahil sa di magandang pagtrato sa kanilang driver at houseboy. Papalit-palit din daw ng driver ang mag-ina. Person of interest ngayon ang houseboy at driver ng mga biktima na hindi pa nakikita matapos ang krimen. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Binaril sa mukha ang padre de pamilya na kalalaya lang sa kulungan sa Cavite. Ang gunman nasa pool sa CCTV habang tumatakas. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ong Pauco.
Naliligo na sa sariling dugo ang 39 anyos na lalaking ito sa isang tricycle sa General Mariano Alvarez, Cavite nang madatnan ng mga pulis. Biktima siya ng pamamaril ng riding in tandem hapon nitong linggo. Nasa pool sa CCTV ang mga salarin. Ang rider na posibleng nagsilbing lookout nakita pang nag-U-turn sa kalsada. Habang ang gunman, kita rin kung paano kumaripas para tumakas. Dumating kalaunan ang ambulansya na isinugod ang biktima sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Nakausap ng News 5 ang 19 anyos na anak ng biktima. Hanggang ngayon, hindi raw niya akalain ang sinapit ng ama. Yung pinsan po ni Papa, nag-chat po sa akin. Tapos sabi po sa akin na pumunta po ako, nabaril nga daw po si Papa. Pagdating ko, ayun nga, nakabulagta na si Papa. Tumagos po sa pisngi niya. Wala kaibigan po yan eh. Magaling makisama. Kaya di rin po namin alam ba't ganun eh. Di namin sukat akalain ang mangyayaring ganun eksena. 3 tama ng bala ang kumitil sa buhay ng biktima. Blanco pa rin ang mga pulis at ang mismong pamilya sa motibo sa pamamaril. Base sa investigasyon, dating nakulong ang biktima. Kalalaya lang, almost 2 months pa lang. Pero nakulong siya 3 years. Drugs po ang kaso niya. Patuloy na tinutugis ang mga salarin. Sa backtracking ng mga pulis, na-recover ang ginamit nilang motor sa isang gasolinahan sa parehong bayan. Nag-request na tayo sa LTO para sa pagkakakilala ng motor na na-recover natin. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Disgrasya ang inabot ng magkakamag-anak na papunta sana ng family reunion sa Davao de Oro. Habang sa Davao City naman may magkapatid na naaksidente sa motorsiklo at pareho silang patay. Ang nga sa Frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Sa kuha ng CCTV sa Barangay Baganihan, makikita ang paglipat ng linya ng isang motorsiklo para makaliko. Nang biglang, salpukin ito ng humaharurot na van. Sa isa pang kuha ng CCTV sa harap ng barangay, kitang tumilapon ang mga sakay ng motor dahil sa lakas ng impact. Agad isinakay sa ambulansya ang 2 lalaki na napag-alamang magkapatid pala. Isinugod sila sa ospital pero namatay din kalaunan. Sa investigasyon, nagpagasolina sila sa lugar at papaliko na nang mangyari ang disgrasya. Wala rin silang mga suot na helmet habang ang mga sakay ng van galing family reunion sa Davao City at pauwi na ng Cagayan de Oro. Ayon sa driver ng van, mabagal lang daw ang kanyang takbo at hindi niya napansin ang motor. Lagi na ako tuyo, ma'am. Ngayon kong dispensa sa tangtungod kay inainana mo yun. Aksidente mo yun. Nakakulong na ang driver ng van na mahaharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide and damage to property. Relax lang, relax. Relax lang nga, relax. Relax lang. Isa-isang nilapatan ng paunang lunas ng mga residente sa Pantukan, Davao de Oro ang pamilyang ito na sakay ng van. Bumangga ang van sa Center Island sa National Highway ng Barangay Tambongon. Kapak kamu diri. Ikaw. Duguan ang mga pasahero, kabilang na ang mga bata. Agad silang dinala sa ospital. Galing ng Tagum City ang mga sakay ng van at papunta raw sana ng Davao Oriental para sa isang family reunion. Sumabog umano ang gulong ng sasakyan dahilan para mawala ng kontrol sa manibela ang driver nito. Ligtas naman na ang lahat ng sakay ng van. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Totoo ngang tila non-existent ang relasyon ngayon ni Pangulong Bongbong at Senator Amy Marcos. Mismong si PBBM na ang nagsabi na 3 taon na silang hindi nag-uusap. Halata rin daw na dismayado ang Pangulo sa kanyang ate. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Mula sa tila pang Echapuera noong eleksyon. Andyan si Senator Lacson, Senator Lapid. Hanggang sa ungkatan ng paggamit ng illegal na droga. Batid ko na nag-drug siya! Hindi na sikreto ang hidwaan sa pagitan ng magkapatid na Pangulong Bongbong Marcos at Senadora Amy Marcos. Sa isang interview, may inamin ng senadora sa relasyon nila ng kanyang ading. How's your relationship with our president? Non-existent. At this point, of course, mahal ko siya, kapatid ko, pero I haven't seen him. Perhaps
It's over a year now. Hindi na rin daw dumadalo si Senadora Amy sa family reunion. Hindi raw kasi siya komportable. Pinapayagan na lang niya ang kanyang mga anak kung nais pumunta ng mga ito. Kasunod ng pahayag na yan, nagsalita na rin ang Malacanang. Sabi ng palasyo, halos 3 taon nang hindi nag-uusap ang magkapatid. Kwento ni Palace Press Officer Claire Castro, si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsabi sa kanya nito matapos ang meeting nila sa Malacanang kaninang umaga. I approached the President and asked about this comment or statement of his sister, Senator Amy Marcos. And he said, yes, they haven't spoken for almost 3 years. She has not been attending family gatherings, family events. So yun po ang sagot ng Pangulo. Sabi ni Yuse Castro, walang sama ng loob ang Pangulo sa kanyang ate. Kaya mas maiging itanong na lang sa Senadora kung bakit humantong sa ganito ang relasyon nilang magkapatid. Pero hindi raw maikakailang dismayado ang Pangulo. Paano ko ba i-describe yung kanyang reaksyon? Bago siya kasi sumagot, ay pinag-isipan niya talaga. Sa aking paningin, sa kanyang body language, ay disappointed siya sa kanyang nadidinig na mga salita mula sa kanyang kapatid. Inulit din ni Senadora Amy na labas-masok sa ospital noon ng Pangulo, kaya raw nalulungkot siya na hindi ito naaalagaan. Pero laging giit ng palasyo, fake news ang kumakalat na hindi maganda tungkol sa kalusugan ni PBBM. Matatanda ang nag-jogging ang Pangulo sa Malacanang para patunayang maayos ang kanyang kalusugan. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Nagpagas sabay takas ang modus ng isang driver sa Quezon City. Ang masaklap, ikakaltas daw sa gasoline boy ang hindi binayarang petrolyo. Nasa frontline na balitang yan si Ian Suyo. Sa isang CCTV footage na ito sa isang gas station sa Barangay Bahay Toro sa Quezon City, makikita ang pagdating ng asul na kotseng yan. Agad naman siyang sinalubong ng gasoline boy. Nagpakarga raw ito ng 1,500 pesos na halaga ng gasolina. Pero nang bayaran na, abay tumakas. Ang attendant napahabol at napasigaw na lang. Ayon sa staff ng gas station, nag-request ang driver ng online payment. Pero nang kunin ang device para sa online payment, biglang sumibat ang kotse. May kausap daw po siya sa cellphone na nag-aaway sila o nagtatalo. Kaya hindi po maka-interrupt. Hinintay ng FA na mag-pop up yung message na eto, may payment na. Pero siguro mga 2 to 3 minutes, wala pa rin. Tapos bigla niya sinarado yung bintana, dumiretso siya. Labis ang panlulumo ng attendant, lalo't bago pa lang siya sa trabaho. Base rin kasi sa policy ng gas station, ikakaltas sa sahod niya ang halaga ng hindi nabayarang gasolina. Ang QCPD naman, tuloy-tuloy ang pangangalap ng dagdag na CCTV footages. Hindi raw kasi maplakahan ang sasakyan. At hanggang ngayon nga po ongoing yung ating backtracking sa mga CCTV footage na available kung saan maaaring pumunta itong suspect para po ma-identify kasi sa initial po nakuha ng CCTV hindi nahagip yung plate number kaya wala pong plate number. So pagka nakuha na po natin itong plate number nung sasakyan, mabilis na lang po natin ito ma-identify dahil makikipag-coordinate po tayo sa LTO. Bilang parte ng dagdag seguridad, ayon sa pamunuan ng gas station, tuwing gabi daw, isasara na nila itong pumps dito sa labas para lahat ng magpapagasolina ng mga customer dadaan na dito sa loob at mas malinaw na makukuhanan ng CCTV. Pakiusap rin nila sa umeskapong driver, bumalik na lamang dito at isettle yung kanyang hindi nabayaran. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyo, News 5. Hirap pa rin sa paglilinis ng abo ang ilang residenteng naapektuhan ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Nangangamba ang ilan sa banta ng lahar, lalo't umuulan pa sa probinsya. Live mula sa Kamalig Albay, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, gaano kakapal ang abo dyan?
Cheryl, hindi bababa sa 2 pulgada yung kapal na naiipon ng mga abo sa maraming bahagi ng mga apektadong bayan ng Kamalig at Ginubatan dito sa Albay. Pero kakaba-kaba at problemado ulit ang mga residente rito sa mga naturang bayan dahil hindi pa nga nila tuluyang nalilinis itong mga naturang abo, may panibago na namang banta, no? At nangyari na ashfall maging sa mga panibagong o posibleng LPA, pati na yung binabanggit mo na lahar. Maladisyerto pa rin ang eksena sa Barangay Suwa sa bayan ng Kamalig sa Albay. Pero hindi buhangin, kundi makapal na abo pa rin ang bumabalot sa mga kalsada. Kitang-kita pa nga ang pag-angat ng mga abo sa ere sa tuwing nadaraanan nito ng mga sasakyan. Ang ilang residente, tinitiis na lakaran ang mainit at makapal na abo na dinulot ng matinding ashfall mula sa Bulkang Mayon. Kaya ang pamilya ni Tatay Danilo tuloy pa rin sa pagbubuhos ng tubig sa labas ng kanilang bahay. Tinatakpan na lang din nila ng tela ang mga damitan at lagayan ng ginagamit sa pagkain. Paano ba naman kahit nakasara raw mga pinto at bintana, pinapasok pa rin ito ng abo. Pag dumadaan po yung mga sasakyan dyan, dito lahat yung abo sa amin. Kasi yung, lalo na yung papunta dito yung hangin. Masakit po sa ilong. At saka po sa mata. Ang problema, muli na namang nakita ang makapal na usok mula sa dalisdis ng Bulkang Mayon kaninang umaga. Sabi ng PHIVOLCS, panibagong insidente raw ito ng pyroclastic density current o yung tinatawag na uson gaya ng Sabado. Ito yung mabilis na pagragasa ng maiinit na pinagsamang mga bato at iba pang volcanic materials na pababa ng bulkan. Aabot daw sa 3 kilometro naging haba niyan na parehong dumaan sa Miisi Gully. Pero pagilino ng PHIVOLCS, mababa ang tsansa ng matinding ashfall mula rito. Nag-cause din po siya ng ash plume, pero yung ash plume po ay mabilis lang naman na nag-dissipate o nag-disperse. But umabot po yung ash plume ng 1,900 meters above mean sea level yung height niya. Babala ng PHIVOLCS, posibleng tumagal pa ng ilang buwan na makaranas ng ganito mga eksena habang nakataas pa rin sa Alert Level 3 ang nag-aalborotong Bulkang Mayon. Noong 2023, umabot ng 6 na buwan bago ito tuluyang humupa. We expect a long haul, several months, probably more. Pero sana naman hindi. Ang mangyari dito kapag merong explosive activity, mapabilis yung paghupa niya. Pero kapag ganito kasing behavior ng bulkan na effusive activity, yung quiet release of lava doon sa edifice ng bulkan, medyo kapag ganitong behavior niya, tatagal. Nakahanda naman daw dito ang mga lokal na pamahalaan basta't may suporta pagdating sa pagkain at pinansyal na tulong. Aminado kasi ang mga LGU, limitado lamang ang kanilang pondo. Kung LGU talaga, hindi kaya yan. Pero limited. Kasi hindi pa na rin to. Kasi inaabangan pa natin yung tagbagyo. Siyempre, nangailangan tayo ng tulong. Ang masaklap, nag-aalboroto pa nga ang bulkan, may pinangangambaan pang low pressure area sa bansa na posibleng magpaulan din sa Bicol Region. Makakatulong naman daw ang ulan sa ngayon, pero wag lang sanang sobra-sobra. Malaking tulong din po yun sa amin dito kung medyo ulan para ma-wash out na rin tong mga abo sa mga punong kahoy, sa kalsada. Then yung mga tanim nila mag-regrow uli. Wag naman masyadong malakas kasi baka lahar flow naman tayo niyan. Cheryl, dito sa Barangay Suwa kung saan kami naroroon, talagang parang ghost town, no? Yung itsura at eksena ng mga kabahayan dito. May ilang tao na nakikita tayo pero halos nakasara lahat ng mga bahay at mga pinto at bintana ng mga tahanan dito sa lugar dahil kapag nadadaanan ng mga sasakyan at mga motor, talagang yung abo halos talagang bumabalot na sa mga bahay na pinapasok na nga rin ito, no? Dahil sa kapal pa rin na hindi maalis-alis ng mga abo dito sa lugar. Actually, ilang oras na tayo na dito sa lugar, ilang beses na rito dinaanan ng tubig pero mabilis na tutuyo dahil sa dami pa rin ng abo na halos kumakapit hindi lamang sa kalsada at mga tahanan kundi sa mga puno na kapag sinasabayan naman ng hangin, agad itong tinatangay at napupunta dito sa lugar. Samantala, nagdeklara na
ng localized state of calamity. Ang Albay, inaprubahan ito ng Sangguniang Lalawigan ng probinsya kung saan isilalim na sa state of calamity ang 3 lungsod kabilang ang Legazpi City, Tabaco City at sa Canligao City, maging ang 5 bayan mula sa Santo Domingo, Malilipot, Daraga, Kamalig at Ginubatan. Cheryl. Maraming salamat, Juan Gualvez. Pinag-recite ng Panatang Makabayan at pinakanta ng paa tuhod ang mga pasaway sa Taguig. Walang kadala-dala at paulit-ulit daw kasi ang paglabag sa curfew ng mga minor de edad. Meron pa mga shumashot, puno sa kalsada kahit gabi na. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Hating gabi, nang suyuri ng mga tauhan ng barangay at pulis ang ilang kalsada at eskanita sa barangay Pinagsama, Taguig City. Bahagi pa rin ito ng Oplan Galugad, kung saan pinaigting ang pagpapatupad sa mga lokal na ordinansa. May ilang naabutang nakatambay sa labas ng bahay. Meron ding mga naaktuhang sumasyat sa eskanita. Ang alak na tinutoma nila, ibinuhos na lang sa kalsada. Pero ang pinaka-problema pa rin ay ang mga pasaway na menor de edad na lumalabag sa curfew. Ang grupo ngang ito, sabay-sabay pinalabas sa isang computer shop. Nasita rin ang mga kabataang babae na pumopostura pa sa kalsada kahit 10 oras na ng gabi. Sabi ng barangay, karamihan sa mga nasita ay repeat offenders. Paulit-ulit na lang po ang ginagawa nila. So ang ginagawa po namin dito ay pinapatawag ang mga magulang at binibigyan po namin ng counseling. Ang mga dati nang nahuli, dinala sa barangay hall para iproseso. At bilang parusa, pinag-recite sila ng Panatang Makabayan. Pinakanta rin sila ng awiting pambata na paa, tuhod, balik at ulo. Pinag-community service din ang mga kabataang curfew violator. Pinagwali sila sa paligid ng barangay hall. Ginagawa raw ito para magtanda ang mga menor de edad. Kasi sir, para naman madala sila sana. Kaso wala pa rin kadala-dala. Ganon pa din. Nagbaba ng panibagong ordinansa ang Taguig. Kaugnay sa pagpapatupad ng curfew, alinsunod sa utos ng DILG, ang mga kabataang makailang ulit na mahuhuli, kinakailangang kunin ng kanilang mga magulang sa barangay. Posible ring sumalang sa community service ng hanggang 3 araw ang mga magulang kasama ang kanilang mga anak. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Nang dahil lang sa 500 pesos na utang, abay pinatay sa saksak ang isang ginang sa Negros Oriental. Sa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal, Kayla Makantan. Alas 10 ng gabi noong Mayo 1, rumisponde ang mga pulis sa isang residential compound sa Purok Pagkakay sa Barangay Villarreal, Bayawan City. Ang 38 anyos kasi na si Melody Badieles, pinagsasaksak ng mismong bayaw niya na si alias June. Ayon sa mga nakakita, lasing na dumating ang sospek na nagwawala. Kumakatok ng malakas, sumisigaw daw sa labas. Nung nabuksan po, yun na diretso na po yung palanak sa akin. Ang 16 anyos na anak ni Melody, napuruhan din sa ulo habang umaatake ang sospek. Dahil maraming nakakita, agad namang dumating ang mga otoridad at itinakbo sa ospital ang mag-ina. Ang sospek naman, mabilis na tumakas. Sa lalim ng mga saksak sa iba't ibang parte ng katawan, hindi na naisalba si Melody. Naaresto rin agad ang sospek sa ikinasang hot pursuit operation. Accordingly po, ang simula po ng away nila is utang. Paliwanag naman ng mister ni Melody sa local media. Nagkasundo na umano sila at ang asawa ng sospek na hindi na babayaran ng 500 utang. Bilang kabayaran sa iligal na pagkakabit ng sospek ng kuryente sa tirahan ng mga biktima. Actually, hindi na po natin masyadong kasi mag-concentrate po tayo doon sa paghahanap ng tao. Hindi naman po siya masyadong nagsasalita, tahimik lang naman po siya. Sa ngayon, nakapiit ang sospek sa Bayawan City Police Station at nahaharap sa kasong murder at frustrated murder. Nagbabalita mula sa frontline. Mobile Journal, Kayla Makantan. Mahigit 1 milyong piso ng halaga ng shabu ang nasabat sa 2 tulak umano ng droga sa Caloocan. Wala silang takas sa buy-bust. Nasa frontline ng balitang yan si Carol De Asa. Sinalaki ng mga pulis ang bahay na ito sa Barangay 66, Caloocan City, linggo ng hapon. Inabutan nila ang 2 lalaki na tulak umano ng droga.
Isa-isang kinalkal ang sling bag at bulsa nila. At doon tumambad ang mga shabu na aabot sa 1.4 million pesos. Agad inaresto ang 37 at 54 anyos na mga drug suspect. Kinasa ang operasyon sa sumbong ng isang concerned citizen. Maraming ang lumalabas-pasok dito. Yung iba is hindi ho nila kilala eh. So we had to verify yung report na ito. Meron mga kaming mga tip na ito yung nanggagaling sa labas ng Caloocan. And dinidevelop pa natin, baka makakuha pa tayo ng mas malaki. Bukod sa shabu, na-recover din sa mga suspect ang 500 pesos na may basmani at itim na sling bag. Napag-alaman ding nasangkot na sa pagbebenta ng illegal na droga ang isa sa mga suspect. Hindi na sila nagbigay ng pahayag. Nakakulong na sila at mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Carol De Asa, News 5. Ginaya ng China ang atin ito coalition sa pagtitirik ng bandila sa West Philippine Sea. Nagtanim pa raw sila ng mga basura roon para pagmukhaing nagkalat at nanira ng bahura ang grupo ng civilian mission. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Arles de los Santos. Binuntutan, pinaligiran, at ilang beses niradyohan ng China Coast Guard ang civilian mission sa West Philippine Sea bago pa ito makarating sa Pag-asa Island nitong weekend. Pero kahit nakabalik na rito sa Maynila ang mga volunteer, tila may pambubuntot pa rin daw ng batikos ang China. Matapos kasi ang pagtirik ng ating watawat sa Sandy Cay 2, ang China naman ang nagtirik ng kanilang watawat sa parehong sandbar. Pagpapakita raw yan ng kanilang soberanya kasunod ng ikinasa nilang maritime law enforcement. Pero hindi lang yan ang ginawa ng China roon. Sinuyod daw nila ang sandbar at may nakitang mga ebidensya ng iligal na aktibidad ng Pilipinas sa Sandy Cay 2. Meron daw mga basurang nakita tulad ng empty bottles at styrofoam na nakita raw nila matapos iligal umanong tumungtong doon ang mga volunteer ng atin ito coalition. Pinabulaan na naman yan ni Akbayan Congresswoman Dada Kiram Ismula. Sinisiraan lang daw ng China ang kanilang grupo. Gaya-gaya lang din daw ang mga ito dahil naging matagumpay ang kanilang misyon. Nandito na naman sila sa kanilang mga fake news, 'di ba? Ito po ay isang desperate attempt na para i-discredit nila kami doon sa naging ginawa naming mission doon sa Sandy Cay na naging successful. Ito ay very poor copycat po ng ginawa nila. Sila nga rin po ang tunay na naninira ng ating mga coral reefs, nagnanakaw ng ating mga taklobo. Sabi pa ng atin ito coalition, kung meron daw naninira ng bahura sa pinag-aagawang teritoryo, hindi yan ng Pilipinas, kundi China. Nagtanim pa raw ang mga ito ng ebidensya na naging basura. Para itong tanim basura, kung tutuusin, sino ba yung may track record na, ayun nga, nagsascyanide fishing nitong nakaraan, tapos sinisira yung coral reef natin. Maliban dyan, una na rin iginiit ng Chinese Embassy na ilang beses na raw nagtangka ang atin ito coalition na mangudyok ng gulo sa ngalan umuno ng soberanya pero parating sumasablay. Pero ang buwelta ng koalisyon, China ang sablay. Sablay na takutin sila at pigilang igiit ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Arles de los Santos, News 5. Hindi raw tatakbong Pangulo sa 2028 si Senator Raffy Tulfo. Yan ay kahit na base sa Pulse Asia Survey ay tabla na sila ni Vice President Sara Duterte kung one-on-one ang labanan. Ang buong detalye sa mock presidential survey para sa 2028 elections sa Frontline Report ni Mayan Los Baños. Vice President Sara Duterte versus Senator Raffy Tulfo at VP Sara versus Naga City Mayor Leni Robredo. Yan ang laman ng ginawang match-up sa 2028 Presidential Preference Survey ng Pulse Asia. Kinimisyon yan mismo ni Senator Mig Zubiri. Ang laman ng survey,
Tay kung Duterte laban kay Tulfo. Dikit naman kung Duterte versus Robredo. Himayin natin. Sa tanong na kung ang eleksyon na isasagawa ngayon at ang magkakalaban lang ay sina VP Sara at Senator Raffy, tabla sa 46% ang dalawa. Base rin sa survey, parehong may 42% sina Duterte at Tulfo sa mga botante sa NCR. Landslide win naman ang panalo ng senador na 72% sa Balanced Luzon o natitirang bahagi ng Luzon. 19% lang ang bumoto dyan kay VP Sara. Pero sa Visayas, 64% naman ang nagsasabing iboboto nila si VP Sara. 32% naman ang kay Tulfo. Habang ang Mindanao na baluarte ng mga Duterte, 90% ang nagsasabing si VP Sara ang iboboto nila sa pagkapangulo. 9% lang dyan kay Senator Raffy. Sa round 2 naman ng mock survey, git-gita na ang labanan. 51% kasi ng mga Pilipino ang nagsasabing iboboto nila si VP Sara. 43% naman ang maka-Mayor Leni bilang Pangulo. Ang breakdown, lamang lang ng 1 punto si Robredo sa NCR sa nakuha nitong 42%. Sa ibang bahagi ng Luzon, malakas din ang alkalde na may 67% vote. Malayong malayo yan sa nakuhang 26% ni VP Sara. Pero pagdating sa Visayas, halos kalahati naman ang lamang ni Duterte na may 67%. 31% lang dyan si Robredo. Gaya ng survey kay Tulfo, landslide win din si Duterte pagdating sa Mindanao na may 98%. 6% lang kay Robredo. Pero ito ang isa pang matunog bukod kina Tulfo at Robredo. May head-to-head survey rin si Senator Bam Aquino versus VP Sara. Bagamat landslide win ang Bise na may 55% overall vote, kumpara sa 32% ni Aquino, malakas si Senator Bam sa Balance Luzon with 51%. Pero kapag magkakalaban na sina Tulfo, Robredo, Aquino, Duterte kasama sina Senator Risa Hontiveros at DILG Secretary John Vic Rimulya, panalo pa rin si VP Sara na may solid 43%, habang nahati naman ang natitirang porsyento kina Mayor Leni na may 27%, Senator Raffy na may 19%, Senator Bam na may 5% at 2% lang ang boboto kay Senator Risa, habang 1% naman kay Rimulya. Sa pakayag ni Pulse Asia President Ronald Holmes sa programang Good Morning Kapatid, malinaw na malakas sa Visayas at Mindanao ang Bise. Kita natin doon sa tambalan ng Sara Duterte at Leni Robredo, nahati ang Pilipino, no? Mas malaki ang boto ni Raffy Tulfo sa Balance of Luzon na mas malaking lugar, no? 45% of the voting population is in that area. Kung ikukumpara doon sa boto ni VP Sara sa Mindanao. So, kaya tabla, no? Kasi maliit lang naman yung Mindanao. Kung pagsasamahin mo yung Visayas Mindanao ay halos pareho lang ng Balance of Luzon. Pero dahil ginawa ang survey bago ang impeachment hearing ng Bise, posible raw makaapekto ito sa mga numero. Sa kabila ng resulta para kay Senator Raffy, Final answer niya, Attorney. Final answer. What if mas makakapaglingkod kayo as President? Pwede na ako maglingkod as senator, di ba? Pareho lang naman yun, lingkod bayan tayo. So, yun yun. Pero mas malawang authority sa Presidente. Mas maraming sakit sa ulo. O, di ba? However, I believe I'm doing very well as senator and I can do a lot more as senator. Therefore, maasahan niyo re-electionist ako sa 2028. Iba rin daw ang kanyang plano para sa 2028 elections. Even if mataas ang number niyo sa survey, that will not change your mind, sir? No. Bakit po? Bakit, sir? I'm very happy as senator, like I said. So, ba't pa ako aakyat sa higher office? And then, I don't want to commit the same mistakes that others committed. Na mga elected officials, first termer pa lang sila. And then after first term, tumatakbo agad sila sa higher office, so higher position, and they failed. Mas kinawabot pa hanggang langit, talagang hindi. Habang si Senator Hontiveros na medyo mababa pa sa survey, sinabing nirerespeto niya ito. Pero anya, hindi pa tapos ang laban. Naging dehado na ako noon, kaya hindi ito bago sa akin. At medyo malayo pa yung eleksyon sa 2028, ang pinakamalapit sa ating mga Pilipino, sa mga sikmura natin ay itong taas presyo ng langis at mga bilihin, yung mahal ng kuryente, kawalan ng trabaho at yung ganyang mga issue na talagang pinakamalapit sa mga puso natin. Marami pa raw pwedeng mangyari bago ang 2028 elections.
Nagkakaisa po ba kayo, ma'am? The United Opposition right now. Kamusta po ang pag-uusap? Well, napag-usapan na yung ganyang prinsipyo na magkaisa para sa pinakamalakas na lalabas sa amin. Si Senate Majority Leader Mig Zubiri ang nagpakomisyon ng Pulse Asia Quarterly Survey para sa presidential at vice presidential candidates. Minabuti niya raw gawin ito para makita kung sino-sinong pangalan ang lumulutang para sa 2028 presidential elections at kung sino-sino rin ba ang kinukonsidera ng ating mga kababayan para maging susunod na lider ng ating bansa. Dagdag pa ni Zubiri, information is power. Makakapagbigay raw ng snapshot ang isang survey at kapag ginawang series na ito, makakakita na raw ng pattern. Asahan na raw na maglalabas ang Pulse Asia ng mga survey kaugnay sa mga posibleng kumandidato sa 2028 presidential at vice presidential elections. Magpapatuloy daw ito para mas mabasa nila ng maayos ang political landscape habang papalapit sa eleksyon. Sa ngayon, si VP Sara pa lang ang nagsasabing tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028. Nasa The Hague, Netherlands siya ngayon na bahagi ng kanyang 2-week travel abroad. Sa tanong na kung handa na ba siya maging next president, sagot ni VP Sara, we can only pray that there will be a presidential elections on 2028 and it will be honest, orderly, and peaceful. Man na habang sumasagot ang vice-presidente ay nangingiti siya. Siguro kahit siya ay natatawa sa kanyang sariling sagot. Unang-una po, nakikita rin natin ang kasabikan ng vice-presidente na pag-usapan ng halalan sa 2028. Samantalang ang Pangulo ay abala sa pag-aayos ng anumang epekto ng krisis sa Middle East. Gate pa ni Palace Press Officer Claire Castro nang iintriga lang ang bise. Ito ba ay like father, like daughter? Alam naman natin na umamin ang dating Pangulong Duterte na siya ay eksperto sa paggawa ng intriga at pagplanta ng ebidensya. At sana ma-review niya ulit bilang abogado kung ano ba ang nilalaman ng konstitusyon para masagot niya na rin ang sarili niyang salita. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Umalo sa 7.2% ang inflation o bilis ng pagtaas presyo ng mga bilihin at serbisyo nitong Abril. Yan na ang pinakamabilis na inflation sa loob ng 3 taon. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Kung tutuusin, maswerte na ang pamilya ni Lorivic de Jesus. Nagtatrabaho ang kanyang mister at meron ding trabaho ang kanyang anak. Pero kahit ganyan, hirap sila sa pang-araw-araw na gastusin. Sobrang hirap po talaga kasi po, di naman po tumaas ang sahod. Ang mahal ng kuryente, ang mahal ng tubig, ang mahal ng gas. Hindi pa rin po tumataas ang sahod. Kahit si Cherry Balbalosa, todo tipid sa pagkain. Kunyari po, magsisigang ako. Isa-isang ano lang po, isa-isang gulay lang para sama-sama silang kunyari po, isang talong, isang taling okra, isang taling sitaw, ganun po. Dati mas marami. Yeah, opo. Dati 2, 3, ganun. Kaya naman, hindi na nakapagtataka na pumalo sa 7.2% ang inflation o bilis ng pagmahal ng bilihin at serbisyo nitong Abril. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, lumampas yan sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Di hamak na mas mataas yan kumpara ng sinundan nitong buwan at kumpara noong April 2025. Ito rin ang pinakamataas na inflation mula noong March 2023 na pumalo sa 7.6%. Siguro ang unang-unang nakita ng marami na nagtaas ng presyo ay itong sa langis dahil laman lagi ng balita ang gulong nangyayari sa Middle East. Pero pangalawa lamang ito sa may pinakamalaking ambag sa inflation natin dahil mas prioridad pa rin na mas nakararami ang pagkain. Kaya mas malaki ang porsyentong bigat nito sa kinukonsumo ng mga Pilipino. Pagkain na numero 1 nag-ambag sa pagbilis ng inflation. Sunod ang transportasyon, housing, water, electricity at langis. Nakaapekto rin daw sa presyo ng mga bilihin ang mga oil price hike. At input nila diesel, so may impact yon, no? So pag konting lumalabas or hindi lumalabas yung ating mga fisher folks, syempre bumababa yung ating production, and one of the major reason of course is the input price, which is the price of fuel. Ngayon naman, nagtaas nga ulit ang presyo ng diesel at gasolina. Umaaray tuloy ang mga driver. Kamusta po kayo ngayon na nagtaas ulit ang diesel? Malaking apekto po sa amin yon kasi mahalaga yung bawat piso eh. Bis na ang ikot namin dati 700, ngayon 800 na.
Isang ikot lang po yun, ha? Mabigat kasi yung ngayong biyahe ko ngayon na to, wala, naubos lang. Halos, ang natira na lang sa akin, 30 pesos yung ngayon. Ayon sa Department of Energy, batid dito makakatulong sa pagpapababa ng singil sa kuryente ang pagtatanggal ng value-added tax o VAT. Pero dapat daw siguruhin ng economic managers na makakapagpatuloy pa rin sa pagbibigay ng serbisyo dahil kabawasan ito sa kita ng pamahalaan. Gumagawa na rin daw ng mga hakbang ang iba pang ahensya ng gobyerno para matugunan ang problemang ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Nagkatensyon sa pagitan ni 1st District Batangas Representative Leandro Leviste at 6th District Batangas Representative Ryan Recto sa plenaryo sa Kamara. Piniimbestigahan kasi ni Leviste ang umunay koneksyon ni Executive Secretary Ralph Recto sa kongresistang sinasangkot sa maanumalyang flood control scandal. At live mula sa Batasan Pambansa, nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Marian, ano bang detalye dito mga pangyayaring ito? Julius, baliw man ako, di ako magnanakaw. Yan nga yung buweltang tugon ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste kay Executive Secretary Ralph Recto. Sa kanyang privilege speech sa Kamara kanina, iginiit ni Leviste na pinapakalat daw ng ES Recto sa social media yung utang niya na 24 billion pesos na multa sa Department of Energy para pahinain nga yung kanyang kampanya kontra korupsyon. Pero hindi raw siya patitinag sa panawagang pagpapaimbestiga ng koneksyon ni Executive Secretary Recto kay CWS Party List Representative Edwin Garjola na iniuugnay naman sa mga maanumalyang transaksyon. Sa pananaliksik nga raw niya, 1 bilyong piso raw yung ginastos ni Kong Garjola sa 2025 political campaign ni na Governor Vilma Santos Recto at anak nitong si Lucky Manzano. Kaya tanong ni Leviste, bakit daw gumastos ng ganon si Garjola at ano ang posibleng ginawa ni Executive Secretary Recto para kay Garjola? Muli ring inulit ni Leviste yung kanyang akusasyon na inalok siya ni Kong Garjola na makipag-partner daw kina Secretary Recto sa pagnenegosyo ng DPWH sa kanyang distrito. Hiniling din ni Leviste na imbestigahan ng Kongreso at Malacanang ang di umano'y yaman ni Recto at kaugnayan nito kay Garjola. Pinaiimbestigahan niya rin sa Kongreso yung umano'y Refresh Gaming sa Batangas. Itinanggi ng anak ni ES Ralph Recto na si 6th District Representative Ryan Recto yung mga paratang ni Congressman Leandro Leviste. Fake news daw ang mga aligasyon nitong may koneksyon at maanumalyang transaksyon si Recto kay CWS Congressman Garjola. Hindi rin daw dapat ginagamit yung plenaryo para maglahad ng haka-haka. Tila nawalan ng saysay yung privilege speech ni Leviste matapos pagbotohan ng mayorya na i-strike out sa record yung kanyang mga aligasyon na walang ebidensya. Pakinggan po natin yung bahagi ng privilege speech ni Congressman Leviste. Bakit si Garjola gumastos ng mahigit 1 billion piso para sa mga Recto? Ito ba ay pagkakaibigan lang o may ginagawa ba si Ralph Recto as Cabinet Secretary of the Republic of the Philippines para makapaggastos ng ganito si Garjola? Information shared in this plenary is accurately based on facts, not assumptions, not insinuations, and certainly not on incomplete information. Hindi po dapat ginagamit ang plenaryong ito upang lahat The speech by the good congressman from Batangas doesn't appear to be a speech relating to personal and collective privilege. It has branched out to matters that are outside of it. So I think even this particular speech in its entirety should be stricken off the record. The ayes have it. Said the motion is now approved. Sorry. Julius, binasag na rin ni Executive Secretary Ralph Recto yung kanyang katahimikan sa mga paratang ni Leviste. Ayaw na raw niya sanang patulan yung isang tao na kulang sa pansin, sa pag-iisip at pagmamahal, pero kailangan niya raw labanan ng katotohanan ang isang sinungaling. Ani ni Recto, unang pakikita pa lang daw nila ni Leviste, sinabi nito na meron siyang 400 million pesos na pansuhol para umatras yung kalaban niya. Sa ikalawang pakikita naman daw nila ay inalok sila ng 1 billion pesos para umatras si Governor V para siya yung humalili. Git ni Executive Secretary Recto, pareho niyang tinanggihan ang mga alok. Nakaiinsulto at nakagagalit na raw ayon kay Recto. Tanging yung respeto
respeto raw niya sa ina nitong si Senator Loren yung naging dahilan para hindi niya isiwalat at kasuhan si Leandro. Yan muna ang latest. Dito sa Kamara, balik sa'yo, Julius. Maraming salamat, Marian Enriquez. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Martes. All out sa kani-kanilang fashion statement ang mga Hollywood celebrity na dumalo sa pinakamalaking charity event sa Amerika, ang Met Gala. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Entertainment Correspondent Von Belinar. It's the biggest night in fashion. Kaya naman ang mga celebrity na dumalo sa Metropolitan Museum of Art sa New York City sa Amerika, kanya-kanyang paandar sa outfit na may temang costume art. Biggest newsmaker ang Met comeback ni Beyoncé matapos ang isang dekada. Monumental ang look ni Queen Bey sa kanyang skeleton design na silver gown. Kasamang rumampan ng multi-Grammy winner ang asawa niyang si Jay-Z at anak nilang si Blue Ivy na first time dumalo. Isa sa mga co-chair ng Met Gala this year si Queen Bey. As a nautical witch naman ang peg ng singer na si Madonna na may pa-ship-like headdress pa. Usap-usapan din ang astro chic look ng singer na si Katy Perry na naka-futuristic silver mask habang suot ang kanyang Stella McCartney dress. Dressed with 1,000 jewels and beads naman ng singer na si Rihanna kasama ang kanyang asawang si A$AP Rocky in baby pink Chanel. Looking very angelic naman si Blackpink Lisa sa kanyang costume gown na may arm motif. Ayon sa designer na si Robert Won, 3D scan ang mga arm design ng mismong braso ni Lisa. Mala real-life painting naman ng Devil Wears Prada star na si Anne Hathaway sa kanyang Mikado ball gown. Literal na walking artwork si Anne sa suot niyang black and white hand-painted gown. Halos di naman makilala sa all-out costume niya si American model Heidi Klum na nagpaka-Statue of Liberty. Pati na ang singer na si Bud Bunny who was dressed as an old but dapper man. Ang taunang fashion event ay bahagi ng fundraising campaign ng Metropolitan Museum of Art's Costume Institute. Nagbabalita mula sa Frontline. Von Belinario, News 5. Susunod, ano ba ang mga dapat malaman para makaiwas sa nakamamatay na hantavirus na mula raw sa mga daga? Babaeng umawat sa away ng kanyang mister na baril. At Nations Mutya Ashtin Olvica, ready na sa kanyang solo era. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay ang isang babaeng nadamay sa away ng kanyang mister sa Ormoc City. Tig-2 beses binaril na mag-asawa. Base sa investigasyon, nagkaroon ng alitan ang lalaking biktima at ang suspect na si alias Den. Punot dulo niyan ang away sa supply ng tubig. Inakusahan daw ang suspect na sinasara umano ang linya ng tubig kaya kinakapos ang supply na mag-asawa. Nang magkakamprontahan, humantong ito sa pamamaril. Naisugod sa ospital ang mag-asawa pero napuruhan ang babaeng biktima na kanyang ikinamatay. Nagpapagaling naman ang kanyang mister habang ang tumakas na suspect naaresto sa follow-up operation. Stranded ang 38 tripulanteng Pinoy na sakay ng isang cruise ship. Ang barko kasi hinihinalang may hantavirus outbreak. Alamin kung ano yan sa Frontline report na ito. Ito ang cruise ship na MV Hondius. Sa 149 na sakay niyan, 3 pasahero ang biglang nasawi. 2 sa kanila nagpositibo sa hantavirus. Ang hantavirus ay isang nakamamatay na virus mula sa isang infected na daga. 4 ang pwedeng paraan paano ito makuha.
Una, kapag nalanghap ng isang tao ang infected na ihi, dumi o laway ng hayop. Pangalawa, kapag may direct contact o nahawakan ito ng tao. Pangatlo, kapag nakagat ng dagang infected ng naturang virus. At pang-apat, kapag may nakain na may ihi, dumi o laway ng daga. Ang sintomas niyan parang leptospirosis o dengue. Mga malatrang kaso nga sakit, pwede magkaroon ng lagnat, pananakit ng katawan. Halos kahawig niya ang lepto, ang dengue. Pero ang mahalaga ho dito mga kababayan, malayo nga po yung kaso. Nakadaong po yung bapor. Pero wala pang malinaw kung paano ito nagagamot. Sa ngayon, na-evacuate na sa cruise ship ang bangkay ng mag-asawang Dutch national at isang German national. Samantala, 5 naman ngayon ang hinihinalang meron ding hantavirus. Kabilang ang isang British national na kritikal, kaya dinala sa hospital sa South Africa, habang ang barko stranded sa isang isla sa West Africa. Kabilang dyan ang 38 Pilipinong tripulante ng MV Hondios. Pero ayon sa Department of Health, Ang magandang balita, ayon po sa WHO, sa International Health Regulations, wala po silang sakit. Wala kaming naririnig na babalitaan so far. In close coordination po tayo. Paglilinaw din ng ahensya, rare o bihira ang sakit na ito. Sa ngayon, wala raw kaso nito sa Pilipinas. Paniniguro naman ng World Health Organization, patuloy na babantayan ang kaso ng posibleng hantavirus outbreak. Sa ngayon, nakakwarantin muna ang barko sa isla. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Weather update tayo mga kapatid, nakapasok na nga sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, yung isa sa binabantayan nating low pressure area. Ito po ay huling namata ng Pag-asa sa layong 910 kilometers east ng Mindanao. Ito pong low pressure area na nasa loob ng ating PAR ay hindi natin inaasahang maging isang ganap na bagyo. Pero ito po ay kumikilos pakanluran na at posibleng magpaulan sa ilang bahagi ng ating bansa simula bukas hanggang sa darating na Thursday. Samantalang, ito namang mas malayong low pressure area ay naging bagyo na po ayon sa Pag-asa ngayong araw na ito. Ito po ay nasa tropical depression category na may taglay na lakas na hangin na nasa 55 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna. Kung minsan may mga pagbugsong umabot na sa 70 kilometers per hour. Ito po ay huling namata ng Pag-asa sa layong 2,560 kilometers east ng Mindanao. Napakalayo pa po niyan sa ating boundary line pero yan po ay mabagal na kumikilos, pahilaga-hilagang kanluran at posibleng dumikit sa ating Philippine Area of Responsibility boundary line sa darating na weekend. Sa ngayon, wala pa po itong direktang epekto sa atin pero posible rin po yan magpaulan sa ilang bahagi ng ating bansa sa susunod na linggo. Sa ngayon, meron lang tayong mga posibleng kalat-kalat na pagulan dito po sa ilang bahagi ng Palawan. Samantalang bukas, tataas na po yung ating tsansa ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao, particularly dito sa rehiyon ng Caraga dahil doon sa papalapit nating low pressure area. Madadagdagan naman yung ating mga pag-ulan mula bukas hanggang sa darating na Thursday sa hilagang bahagi ng Mindanao. Possible na rin po yung ating kalat-kalat na pag-ulan dito po sa Central Visayas, kasama po dyan ang Cebu, Eastern Visayas, maging dito sa ilang bahagi ng Western Visayas. Kasama na rin po dyan ang Bicol region. So mag-ingat din po tayo dyan sa mga posibleng mud flow or lahar flow dahil po sa abo na binubuga ng Mount Mayon. Samantalang ito namang mga kaulapan na associated dito sa bagyong binabantayan natin ay wala pang magiging direktang epekto hanggang sa darating na weekend. Maaari pa yung lumapit sa susunod na linggo pa at sa ngayon hindi po natin ito inaasahang maging isang napakalakas na bagyo pero again, possible po itong magdulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Samantalang sa mga areas naman na hindi na nakakaranas ng mga pag-ulan, matinding init at alinsangan ng panahon pa rin po ang ating aasahan. Ang pinakamataas po nating heat index ngayong araw na ito ay pumalo pa nga sa hanggang 44 degrees Celsius. Dito po sa areas ng Leyte, dito po sa Tacloban, 42 degrees Celsius naman po. Dito po sa mga areas ng Zamboanga del Norte, Agusan del Norte, Palawan, kasama na po dyan ng Negros Occidental. Bukas yung ating pinakamataas na heat index ay posible pong umabot sa hanggang 44 degrees Celsius muli dyan po sa area ng Palawan, maging dyan po sa Bicol region, sa may Vira Catanduanes, kasama na po dyan ang Iloilo City, sa may Iloilo, at possible naman po yung umabot sa 43 degrees Celsius dito po sa may areas ng Eastern Samar, Dumangas, sa may Iloilo rin po, Agusan del Norte, at sa area po ng Tarlac. Ito pong mga heat index na ito ay nasa danger level o mapanganib na level ng heat index. Kaya doble ingat po tayo dyan, mga kapatid. Samantalang sa Metro Manila, magpapatuloy din po matinding init at alinsangan ng panahon na naglalaro po yung ating heat index mula 38 hanggang 40 degrees Celsius. Magiging mainit po rin po sa tanghali. Pagsapit ng hapon, bahagyang nagiging maulap yung ating panahon. Pero medyo mababa pa rin po talaga yung ating tsansa ng pagulan. If ever may mga pagulan tayo, isolated lamang po ito. O yung mga pagulan, hindi naman masyadong magtatagal. Kaya ang paghandaan pa rin po natin ang matinding init at alinsangan ng panahon, lalong-lalo na po sa tanghali. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner,
Alvin Pura, na lagi may panahon. Para sa'yo. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Ready na to go solo si Ashtin Olviga. At ang kanyang unang arangkada, abay solo concert agad. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Entertainment Correspondent Von Belinario. Ilang tulog na lang, birthday na ng nation's mutya na si Ashtin Olviga. At kasabay ng kanyang birth month, ang pagsisimula rin ng new chapter sa kanyang buhay, ang kanyang solo era. Top on her list ang first major solo concert ni Ashtin sa New Frontier Theater on August 22. I have to be stronger para stronger na harapin lahat ng fears and doubts ko na meron ako. Kasi kapag katulad nung may masasandalan ako before, parang hindi ko masyado pinupush yung sarili ko kasi alam kong may tutulong sa akin. Pero ngayon, parang I really have to think na kailangan kong i-push yung sarili ko. As for Ashdress Projects, wala pang announcement ng Viva sa pagbabalik ng Book 2 ng Season 2 ng Ang Mutya ng Section E, ang hit Wattpad show nila ni Andres Mulak. Kaya for now, busy raw muna sila sa solo commitments. Naiintindihan naman daw ni Ash ang mga nalulungkot na Ashdress fans. Alam ko kung saan din sila nanggagaling. Yung pain kasi, parte talaga siya ng life. So ako, kung ano man yung nangyayari sa akin, I embrace whatever God allows. And I feel like, yun tulad nung sabi ko kanina, kung may mga masasakit na nangyayari, it's either for us to learn or to grow. Sa ngayon, abangan na lang muna natin ang solo concert ni Ash. At stream ang latest single ng Love Like You sa lahat ng music streaming platforms. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Susunod, lalaking sakay ng tren ng pepper spray ng ibang pasahero. At Pinoy weightlifter na si Ian De Los Santos nagtala ng bagong world record. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Naniniwala ang ilang kongresista na may sapat ng numero para ma-impeach si VP Sara. Ang ilang partido naman, hahayaan daw ang mga miyembro nila na bumoto base sa konsensya at mga ebidensya. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Sa gitna ng pag-usad ng impeachment cases laban sa kanya, nasa The Hague, Netherlands si Vice President Sara Duterte. Updated naman ang bise at kinwestiyon kung bakit sigurado ang ilang mambabatas na matutuloy ang paglilitis laban sa kanya. Kung ordinary individuals lang naman yan, like ordinary Filipinos, pabayaan na natin yan, no? Kasi yan naman yung opinion nila, yan naman yung damdamin nila. Hindi mo naman mapabago ang nararamdaman ng isang tao. But it is different siguro kapag congressman na yung nagsasabi or senator na yung nagsasabi. Kasi magtatanong ka, bakit sobrang sigurado ka na tapos na ito? Si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang nagsabing kumpiyansa silang makakakuha ng sapat na boto sa plenaryo ang impeachment ni VP Sara sa susunod na linggo. Sa ngayon nga raw, nasa halos 200 kongresista na ang nagsabing susuporta sa pag-impeach sa bise. Sa ilalim ng konstitusyon, 1/3 lamang o 106 votes ang kinakailangan para maiakyat sa Senado ang Articles of Impeachment. I think nag-iikot din siyempre may mga caucuses na pag-ikot sa party list, sa iba pa mga coalition. So I think from the reports of our colleagues in the House Committee on Justice, I think these are the numbers that we are looking at today.
Kung si House Justice Committee Chairperson Jervil Luistro naman ang tatanungin, mukhang sapat na basehan na ang unanimous vote sa botohan ng probable cause, gayon din ang pag-aproba ng committee report, resolution at articles of impeachment. Pero depende pa raw ito. I really do not want to preempt the plenary vote. As to the number of votes, let us wait and see what will happen during the plenary vote. Ayon kay House Committee on Justice Vice Chair at Palawan Representative Jose Alvarez, nasa 120 na ang narinig niyang bobotong pabor sa impeachment. Mula sa Nationalist People's Coalition o NPC, si Alvarez, wala pa raw silang meeting kung ano ang stand ng partido kaugnay sa impeachment. 300 plus kami, di ba? O kung ilan yung presence sa May 11, makikita yun kung ilan ang buboto. But I think overwhelming na, sobra naman 120 yung magsabi na pipirma sila eh. Ang Partido Federal ng Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos nag-dinner meeting daw. Ayon sa miyembro nito na si Negros Occidental 3rd District Representative Javi Benitez, na pag-usapan nilang magkakaroon ng party stand ang partido. Boboto raw sila base sa mga lumabas na ebidensya. More than 106, sir? Seems like more. Let's focus on what's at stake, which is for accountability and justice across the board po yan. Dapat we are going to do this on a principle basis. Muli namang nagpahayag ng suporta sa administrasyon ang National Unity Party o NUP, pero conscience vote raw ang kanilang paiiralin. Ibig sabihin, malayang bumoto ang mga miyembro base sa kanilang personal na paniniwala. Ayon pa kay NUP Chairman at Deputy Speaker Ronnie Puno, ang impeachment ay isang constitutional process at hindi partisan exercise. Conscience vote rin ang paiiralin ng Liberal Party. Ayon sa presidente nitong si dating Congressman Erin Tanyada, giit niya, walang kulay politika dapat ang pagpapanagot sa mga dapat managot na opisyal. Samantala, ang Partido Lakas naman na may pinakamalaking partido sa Kamara, conscience vote rin ang gagawin. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Kulong ang isang lalaki sa China matapos niya umanong gamitan ng pepper spray ang mga pasahero sa loob ng tren. Walang pakundangang inisprayan ng lalaki ang mga biktima. Kaya kahit siksikan, kanya-kanyang pulasan ang mga pasahero. May mga bata pang nadamay. Nang makababa ng tren, agad na pinagtulungan ang lalaki. Ang ilan daw kasi ay sumakit ang mga mata. Hindi malinaw kung bakit ginawa yan ng suspect. Pero ayon sa ilang nakakita, sinita kasi siya matapos mahuling palihim na nagbe-video ng mga babaeng pasahero. Patuloy pang iniimbestigahan ang insidente. Nagtala ng bagong world record ang Filipino weightlifter na si Albert Ian de los Santos sa IWF World Junior Championship sa Egypt. Tagumpay na nabuhat ni Albert ang 187 kilos sa clean and jerk para sa bagong record sa men's 71 kilogram division. Nabasag niya ang sariling record na 185 kilos na naitala niya last December. Napatalo na lang sa saya ang nanay niya at dati ring weightlifter na si Diwa. Pati na rin ang coach niyang si Julius Naranjo na asawa ni Olympics gold medalist Heidelin Diaz. Inaalay daw ni Albert ang tagumpay sa ama niya na pumanaw na 2 months ago sa liver cancer. Susunod, lalaki patay matapos saksakin ng lasing niyang tiyuhin. Ang buwayang yan, meron daw kinaing tao. Nakitaan pa ito ng 3 pares ng sapatos sa bunganga. At mga magulang ng magkakapatid na Yulo, hindi imbitado sa kanilang pa-house blessing. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay ang isang lalaki matapos saksakin ang kanyang tiyuhin habang nakatalikod sa Tanawan, Leyte.
Base sa investigasyon, lasing ang senior citizen na suspect. Nagpunta raw siya sa bahay ng biktima, sa kanya sinaksak malapit sa batok. Nagawa raw ng suspect ang krimen dahil sa sobrang kalasingan. Idagdag pa riyan ang kinikimkim niyang galit sa pamangkin. Nagsisisi naman daw ang suspect na maharap ngayon sa kasong murder. Hinuli at pinatay ng mga otoridad ang buwayang hinihinalang kumain ng tao sa South Africa. Nakita raw sa bibig nito ang 3 pares na mga sapatos. Narito ang Frontline Report. Nakalambiti ng lalaki yan sa matalahib na lugar sa South Africa. Nangiangat siya ng helicopter. Makikita rin ang itinaling buwaya. Lumambitin din ito sa ere. Kitang hindi pumipiglas ang buwaya dahil sinadya na itong patayin. Bakit? Hinihinala kasing kinain niya ang lalaking 1 linggo nang nawawala. Huling nakita ang sasakyan ng biktima sa tulay malapit sa Komati River na tirahan ng mga buwaya. Base sa ilang report, may nakitang 3 pares ng sapatos sa bunganga ng naturang buwaya. Sa laman loob nito, may nakita ring bahagi ng katawan ng tao. Bagamat susuriin pa kung yan ba ang nawawalang lalaki. Nagbabalita mula sa Frontline, Ana Cruz, News 5. Sa round 2 ng NBA playoffs ngayong araw, naging mainit ang tapatan ng surviving teams. Sa West, in-upset ng Minnesota Timberwolves ang San Antonio Spurs sa kanilang home court. Ang final score, 104-102. Nanguna sa panalo si Julius Randle na may 21 points at 10 rebounds, habang si Wemby ng Spurs ay may 11 points at 12 blocks. Sa East naman, tinambakan ng New York Knicks ang Philadelphia 76ers sa score na 137-98. Pinangunahan ni Jalen Brunson ang panalo sa kanyang 35 points. Si Paul George naman ang sa Sixers na may 17 points. Sa volleyball naman, nagpaalala ang PVL na hindi exempted sa draft ang mga national team player na gustong maglaro sa liga. Sabi ng PVL, dapat pa ring dumaan ang lahat ng baguhang players sa 2026 rookie draft. Regardless yan kung priority nila ang paglalaro sa PVL o national team. Exclusive din dapat na maglaro ang last draftee sa kanilang papasukang club for 3 years unless ma-waive sila after 1 year. Inilatag nila ito para gawing patas ang sistema ng draft sa lahat ng aspiring pros. Yan muna ang latest sa Frontline ng Sports. Ako po, si Diego Dario. Susunod, binatilyo biglang hinampas ng helmet dahil napagkamalan. Lalaki may problema sa pag-iisip, nanaksak ng 8 tao. At LGU ng San Jose del Monte, Bulacan, inako ang serbisyo ng Prime Water. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay ang isang senior citizen sa Piat, Cagayan matapos pagtatagain ng nag-amok na lalaki na may problema umano sa pag-iisip. Dinala pa sa ospital ang 86-year-old na biktima pero hindi na ito kinaya ang tinamong mga sugat sa katawan. Ayon sa mga pulis, nadaanan lang ng suspect ang bahay ng biktima at doon nakuha ang isang itak. Matapos tagain ang lolo, tumakbo ito palabas at inatake rin ang 7 pang nakasalubong na residente. Natigil lang ang pag-aamok ng suspect ng ma-corner na ito. Na-recover sa kanya ang itak na ginamit sa krimen. Sa ngayon, nagpapagaling pa rin ang mga sugatan. Hawak na ng pulis ang lalaki at nahaharap sa mga kaukulang kaso. Inako na ng LGU ng San Jose del Monte, Bulacan ang pangasiwa sa kanilang water district. Hindi na raw kasi pwedeng manatili ang prime water doon gayong ilang buwan ng supply ang kanilang serbisyo. Nasa frontline na balitang yan si Mobile Journal Merrimon Reyes. Init-init na init ka na nga, problema pa ang tubig. Putol-putol pa ang supply.
madumi at mabaho ang nanggagaling sa gripo. At ang mas malala, tumataas ang singil kada buwan. Yan ang ilang buwang dinanas ng nasa 40,000 na mga bahay sa San Jose del Monte, Bulacan mula umano sa kanilang water concessionaire. Kaya ang solusyon ng kanilang lokal na pamahalaan, maghain ng notice of takeover sa Prime Water Infrastructure Corporation. Para ito sa pangangasiwa ng kumpanya sa operasyon ng mga pasilidad ng tubig sa lungsod. Ibig sabihin, ipapawalang bisa na ang joint venture ng Water District ng lokal na pamahalaan sa Prime Water. Maging ang mayors pati business permit nito, hindi na ni-renew. Matatandaang noong Pebrero umabot sa pagdedeklara ng state of calamity ang problema sa tubig sa lungsod. At ngayon, formal nang hindi kinikilala ng LGU ang Prime Water. I've said a while ago with Prime Water, this is nothing personal, this is nothing political, but this is for the good of our pamilyang Sanuseño. Pansamantalang pangungunahan na ng City Mayor kasama ang San Jose del Monte Water District ang operasyon ng water facilities, habang may itinalaga ng administrative sections na nangunguna sa inventory ng mga dokumento, assets at personnel na iiwanan ng Prime Water. Pagbibigay diin ni Mayor Robes, 8 buwan na nilang pinag-aaralan ang solusyon sa krisis sa tubig. Ang pagkuha raw ng kontrol sa pangangasiwa nito ay hakbang para tuldukan ang paghihirap ng mga Bulakenyong umaasa sa serbisyo. Samantala, formal na raw na tinanggap ng kumpanya ang notice, pero may nakasaad sa receiving copy nila na objection. Kung meron pong plano na pagsasampa ng kaso mula sa Water District, hindi po namin alam. Yan po ay kanilang desisyon. Hindi naman po namin sinasara yung aming options na iyan. Sa ngayon, inaasahang magtatagal ng 6 na buwan hanggang 1 buong taon ang transition period. Kung hihiwalay naman na raw ang Prime Water sa mga empleyado nito, handa raw ang LGU na saluhin sila, lalo ang kanilang mga pribilehyo at sweldo. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Mary Mon Reyes, News 5. Showbiz, eto na nga! Eto na nga. Usap-usapan na naman online ang pamilya ni Olympic champion Carlos Yulo. Kasunod ng umano'y hindi pag-imbita sa kanilang mga magulang sa house blessing nilang magkakapatid. Sa event, present po si Kaloy at ang partner niyang si Chloe. Sabay na ipinabless ng magkakapatid na Yulo ang 2 bahay. Isa para kay Joriel at ang kabila naman ay para kina Eldrew at Eliza. Kasunod po nito, napansin naman ng netizens ang mga tila pasaring na shared post ng ama ng magkakapatid na Yulo. Wala pa pong pahayag ang magkakapatid na Yulo kaugnay po ng isyong ito. Susunod, babae na bundol ng van, patay. Binatilyo na tumba ng biglang hampasin ng helmet dahil napagkamalang asset ng pulis. At ang official launching ng bagong talent management arm ng TV5 na Star Works. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pinaghahampas ng helmet ng 2 lalaki ang isang binatilyo sa Lapu-Lapu City. Binagbintangan siya ng mga suspect na nagsuplong sa kanila sa mga pulis bago ang bypass operation. Nasa frontline ng balita si John Aroa ng News 5 Visayas. Nitong Biyernes ng hapon, makikita ang pagdaan ng lalaking nagsiselfon sa eskinita sa Barangay Poblacion, Lapu-Lapu City. Nang biglang may sumunod sa kanyang lalaki na bumuelo at hinampas siya ng helmet. Agad na natumba at napaupo ang 16 anyos sa si alias Jerry. At kahit nagmamakaawa at umiiyak na, hindi pa rin siya tinigilan at muli siyang hinampas.
Sa lakas nga ng hampas, nawasak pa ang helmet. Maya-maya lang din, may dumating pang lalaking nakahubad na bigla ring hinampas ng helmet ang nakasalampak ng biktima. Kinuha rin umano nito ang cellphone ng biktima. Nang tingnan ay inihagis din daw ito pabalik sa biktima. Wala nang nagawa ang mga residente sa lugar, kundi panuuring umiiyak ang binatilyo. Sa imbestigasyon, posibleng napagkamalang tipster si Jerry. 3 hours nga on ang netabo. 3 oras bago nangyari ang insidente, may isinagawa kaming bypass operation. At ang pinaghinala nila na umano'y nagsumbong sa polis ay ang batang iyon. Inakala nilang asset ito. Nang puntahan namin ang lugar, wala roon ang biktima. Ayon sa kanyang kapatid na nag-post ng video, bibisita lang daw sana ang binatilyo sa bahay ng kanyang girlfriend. Bukod sa trauma sa nangyari, nagtamo ng mga pasa at sugat sa muka ang biktima. Nakilala naman ang mga nanakit na sina Lindenbert Andales at Lowell John Villarico. Napag-alamang labas-masok na sila sa kulungan dahil sa illegal na droga at pagnanakaw. Agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ng mga otoridad pero nakatakas na raw ang mga ito. Posibleng nakatawid na raw ng Bohol at Leyte ang dalawa. Patuloy pa silang tinutugis. Nagbabalita mula sa frontline, Janarua, News 5. Visayas! Patay ang isang ginang na nabundol ng van sa Benguet. Ang biktima pauwi na sana sa kanilang bahay ng masagasaan. Narito ang frontline report. Sa kuha ng CCTV footage na ito noong Biyernes, makikita ang ginang na naglalakad sa gilid ng National Road sa Barangay Taloy Sur sa Tuba, Benguet. Pauwi na sana siya matapos mag-ayos ng tubo ng tubig. Maya-maya, makikita ang paparating na itim na van at nabangga ang ginang. Sa lakas ng impact, tumilapon siya sa kanal. Nagtamo ng head injury ang biktima. Naitakbo pa ito sa ospital pero idineklara ring dead on arrival. Nakaburol na siya ngayon. We're still in shock na ganun yung nangyari. Tumatawag po sa akin yung sister ko po na panganay and then sinabi niya po na mag-rush, pumunta na daw po ako sa hospital kasi ganun nga, na-aksidente daw yung mother namin. Napag-alamang isang Sudanese national ang driver ng van. Ayon sa pulisya, papunta sana ang driver at mga sakay niya sa isang outing nang mawalan ng preno ang van. Nag-loose brake ang van, yung van na sinasakyan ng ating suspect na si Mr. Hamid. Kaya nung na-loose brake sila, kaya napunta sila sa may parapet kung saan naglalakad itong biktima natin. Sinampahan na ng kasong homicide ang driver pero nakalaya ito matapos magpiyansa. Desidido namang magdemanda ang pamilya ng biktima. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Sa ibang balita naman, humarap sa pagliliti sina dating Senador Bong Revilla at mga kapwa akusado niya sa kasong malversation sa Sandigan Bayan. Kaugnay ito sa 92.8 million pesos na marig Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Akusado rin dito sina dating DPWH Bulacan Engineer Bryce Hernandez, JP Mendoza at iba pa. Iniharap ng prosekusyon ang dalawang testigo na mga tauhan ng DPWH. Posibleng ilabas ngayong araw o bukas ang resolusyon ng korte kung papayagan silang magpiyansa. Samantala, kung si Caloocan Representative Edgar Airice ang tatanungin, gusto niyang si dating Senador Mar Rojas ang tumakbo sa pagkapangulo. Si Rojas lang daw ang nakikita niyang kwalipikado sa pwesto matapos ayawan ni Mayor Leni Robredo ang anumang national positions. Ayon kay Airice, kinakausap niya ang dating senador. Tumakbo si Rojas noong 2016 presidential elections pero natalo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung nagtuloy-tuloy nga yung administration ni Pinoy, palagay ko maunlad na ang Pilipinas. After 9 years of the Marcos and the Duterte administration, we're at the bottom. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, may panibagong milestone na namang na-achieve ang Pinoy singer at theater actor na si Matty Honyosa. Kasunod nga po ng kanyang double golden buzzer sa Britain's Got Talent,
Kabilang naman ngayon si Matty sa cast ng rock opera na Jesus Christ Superstar. Gaganap po si Matty bilang si Anas. Ipalalabas ang West End musical na yan sa The Londium Palladium mula June 20 hanggang September 5. Etong matindi, officially launched na ang bagong talent management arm ng TV5, ang Starworks. At ngayong araw nga ay ipinakilala na ang mga bago nating kapatid stars. Mula sa MVP Studio, may frontline report si MJ Marfori. MJ, anong latest dyan? Alright, Jervy, eto na nga, kasama na natin ang pinaka-inaabangan ngayon sa showbiz because the galaxy has indeed shifted in the entertainment sphere. Nandito tayo sa Starworks. Mula dancing hanggang singing, all out ang performance sila 16 na artist na ipinakilala kanina kasabay ang media launch ng rebranded talent management ng TV5 na Starworks. Block 1 pa lang yan. Super proud naman ng the man behind Starworks si Mr. M. Hindi lang sa potensya ng new artist kundi sa sipag na pinapakita nila. Narito ang kanyang pahayag. Sobra. Pag nag-ensayo yan, from maybe 3 o'clock hanggang mga 12 o'clock, sa gabi, sabi ko, alis na kayo. Alis na kayo. Ayan. Pero, dyan pa rin. Hindi. Ano lang. We don't really overwork them. Okay. But they work really hard. Kasi, pag ginawa mo yung trabaho, pag ginawa mo yung work, andun yung magic. Kabilang sa Block 1 ang singer na si Carmela Lorzano, ang boses sa likod ng OST ng My Best Friend Eman. Say ni Carmela, hindi naging madali ang kanilang journey bago pa man ma-launch bilang mga Starworks artist. At eto na nga, ratsyada na agad ang mga Starworks artist. Narito ang kanilang pahayag. And actually, nung una po, sobrang parang ang hirap pa namin parang mag-harmony sa isa't isa. Kasi parang kinakapa pa namin yung isa't isa. Pero now, I'm proud na nakikita ko na ganito kami. And I'm very proud sa naging outcome namin, and we will continue to work hard po. Bukas po will be in Good Morning Kapatid, and also on Friday, and also on Saturday will be on Vibe. So I hope you can watch out for our performance and yung mga interviews po namin, and also stay tuned in our social media pages. Jervy, bibisita na rin sila dyan sa inyo. Parang sunod-sunod na yung guestings nila. Yan muna yung latest mula rito. Back to you guys dyan sa studio! Nako MJ, excited na kaming makilala ang ating mga bagong bituin. Maraming salamat. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Martes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po, si Jervy Wrightson. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas at dyan lang kayo mga kapatid. Sabay-sabay po nating panoorin ang music video ng Starworks. When
we touch the sky. Till we touch the sky. Keep the fire inside. Cause we are going to reach up high. Find that burning light. Cause we won't stop until we touch the sky. Going to reach. We are the stars. It was just right in the moment. Chasing our hearts. Forever shine till it ends. Letting go of what we're holding. Cause we're much closer now. Bring the new, we get it ignited. Cause we are the stars. A work that's made to last. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.